And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Representative Ace Barbers kini-question ang patuloy na pagdami at pagdagsa ng mga Chinese nationals dito sa loob ng ating bansa. At ito pa mga kababayan ayon dito sa naging interview ni Representative Ace Barbers sa Net25, meron di umanong mga Chinese mafia dito sa loob ng Pilipinas mga kapatid, na kung saan ito umano ang gumagawa ng mga peking dokumento para dito sa mga Chinese na illegal na nakapasok sa Pilipinas. At ito pa mga kababayan, itong mga Chinese nationals na ito nagmamay-ari di umano ng ikta-iktaryang mga kalupaan dito sa loob ng ating bansa. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to mga kababayan. Why single out China? Okay. Kasi yung iba naman po ang sinasabi, hindi ba nagiging racist na tayo? Isn't that a form of discrimination that we are singling out yung dami ng bilang ng mga Chinese nationals sa ating bansa? Alam niyo mga kababayan, hindi naman sa pagiging racist yan Okay lang sana na pumasok itong mga Chinese na ito dito sa loob ng Pilipinas kung walang conflict ngayon dyan sa may West Philippines. Kumbaga, okay lang sana na nandito sila sa ating bansa, kung wala tayong kinakaharap na banta dito galing sa bansang China. May hidwaan tayo ngayon mga kababayan, may hidwaan ng bansang Pilipinas at bansang China. Kaya mapapatanong ka talaga, ano ba ang purpose ng pagpasok nitong napakaraming Chinese na ito sa bansang Pilipinas? Hindi mo maiiwasang magduda mga kapatid, dahil nga meron tayong kinakaharap na banta galing dito sa bansang China. Dahil nga itong bansang China, pinagpipilitan nila na sila di umano ang may-ari dyan sa ating teritoryo sa may WPS. Kumbaga may conflict merong hidwaan na nangyayari between Philippines and China, di ba? Kaya hindi natin pwedeng isantabi yan yung sobrang dami ng mga Chinese na yan na pumapasok sa ating bansa, dahil malaki ang tendency mga kababayan na yung mga Chinese na yan mga espiya or pinadala talaga yan dito ng bansang China para imbestiga, para obserbahan yung ating galaw dito sa loob ng ating bansa, di ba? Kaya hindi pagiging racism yan mga kababayan, wala akong nakikitang racism diyan, Okay sana kung wala tayong problema, walang problema ang bansang China na binibigay sa atin, meron di ba? Tapos ngayon yung mga pinupunteriya nilang mga lugar is yung mga EDCA sites pa natin. Tulad dyan sa Tugigaraw. Hindi ba nakakapangduda naman talaga yan mga kapatid? Bakit sa dinami-dami ng international schools na meron dito sa Pilipinas, bakit doon yung school pa talaga na pinakamalapit sa ating EDCA sites, yung kanilang pinupunteriya ngayon? Di ba? Unusual yung galaw nila ngayon mga kababayan, at yung dami, yung traffic na meron itong mga Chinese nationals na ito dito sa ating bansa. Anyway, tuloy natin. Well, alam mo, Pat and Ali, hindi naman natin sinisingle out yung mga Chinese, dito lang kasi sa ating bansa, napakarami o dagsa yung dumarating na mga Chinese, either tourists or yung iba dyan ay retired citizens nila na kapag malamig doon sa kanila ay pupunta dito sa atin. Iba na as tourist pa rin, iba naman daw apparently ay nag-aaral. Ang nakakapagtaka yung dami ng dumarating dito. Although magandang senyales kung turista nga talaga ito at talagang pumapasyal dito sa atin, gumagastos sa ating bansa, pero yung sinasabing nag-aaral, paano pag terorista pala? Di ba? Ang akala natin, turista. Yung pala, mga terorista pala. Di ba? Paano pag nagkaganon mga kababayan? Masyado tayong kumpiyansa Di ba? Hindi natin kinukonsider yung mga ganyang bagay. Buti sana kung turista lang yan. Paano pag terorista yan?
Di nagkanda leche-leche na tayo ngayon. No? Aantayin pa ba natin na may mangyari bago natin aksyonan yan? Diba? Dapat ngayon pa lang, tigilan muna natin, no, yung pagpapapasok ng mga Chinese na yan dito sa ating bansa. Dahil nga, marami kasing, mga babayan marami kasing butas no? Maraming mga posibleng dahilan, no, kung bakit nandito sila Diba? Huwag na nating antayin na magresulta, no? Yung pagpapapasok natin, huwag na nating antayin na merong gawin niyang mga yan dito sa loob ng ating bansa, no? Tigilan na muna natin. 'Di ba? Huwag na nating antayin na may mapahamak na mga kababayan natin bago natin gawan ng aksyon 'yan. Dapat ngayon pa lang tuldukan na muna natin 'yan, pangsamantala. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Tuloy. Na libo-libong Chinese, no, na hindi nga man lang makapagsalita ng isang word na English, and yet nakakakuha sila ng masteral degree sa... Tama yun mga kapatid, no? Napakagandang punto yun, no? Itong sinabi ni Representative Ace Barbers. Di ba? Paano ka nagkaroon ng masteral degree mo? No? Ikaw Chinese, paano ka nagkaroon ng masteral degree mo? Hindi ka nga marunong magsalita ng salitang English no? Ni isang word nga na English hindi mo kayang banggitin dahil hindi mo alam international school yan mga kababayan, no? Ang pinaka main na lingwahe na ginagamit diyan is English, no? Kasi yun yung international language natin English. At para magkakaintindihan kayong mga iba't ibang mga nationality diyan na nandyan sa nasabing universidad na yan, dapat mag-English kayo. So how come na itong isang Chinese national nakakuha ng kanyang masteral degree sa nasabing universidad na yan nang hindi man lang siya marunong magsalita ng English, no? Paano niya na iniintindi yung discussion sa loob ng kanilang mga classroom, no? Kung hindi siya marunong magsalita ng English. Imposible naman mga kapatid na marunong kang umintindi ng English pero hindi ka nakakapagsalita ng English. 'Di ba? Imposible 'yun. Baka nga siguro mga kababayan, totoo yung balita na nagkakabayaran nga diyan, no, sa isang universidad sa may sa may Tugigaraw. No. Ngayon, parang lumilinaw na sa akin, no, kung bakit merong napapabalita na meron di umanong bayad na 2 million pesos bawat diploma. 'Di ba? Dahil nga dito sa sinabi ni Representative Ace Barbers, 'di ba? Paano mo nakuha yung diploma na yan na hindi ka naman marunong magsalita ng English? Paano ka nagkaroon ng degree dito sa universidad na ito, no? Na hindi ka naman marunong makipag-communicate sa mga teachers diyan, kahit sa mga classmate mo, dahil nga yung lingwahe lang na alam mo is yung salitang Inchik. At pag sinabi mong international school mga kababayan, halo-halo po kayo dyan sa loob ng isang classroom. 'Di ba? Walang kuan dyan. Kumbaga, hindi siniseparate na Inchik ka dito ka lang. Hapon ka dito ka lang. Walang ganun. Mix kayo dyan sa loob ng isang classroom. So how come nakagraduate ka na hindi mo alam ang salitang English o kahit man lang kaunting Tagalog? No, kasi nga straight from China ito mga estudyante na ito No, napakagandang punto ng sinabi dito ni Representative Ace Barbers mga kapatid, no? Kaya dapat talaga imbestigahan 'to mga kababayan, no? Saktong-sakto talaga yung punto ni Representative dito. Tuloy. Mga universities dito sa ating bansa, no, nakakapagtaka yan. Pangalawa, doon sila sa mga universidad na malapit sa EDCA sites, no? 'Di ba? Alam mo 'yun, pagkapasok nila ng airport, sakay agad sila ng mga kung ano man yung sinakyan nila diyan. Papunta agad sila lahat doon sa Tugigaraw, no? Doon agad yung direksyon nila na kung saan yung bayan na yun malapit sa ating EDCA sites. Hindi ka pa ba magtataka nun? Buti sana kung ibang nationality yan. Inchik yan
Malaki ang chance mga kapatid. No? Ito, analyzation ko lang naman to mga kababayan. Ha? Hindi kasi natin alam mga kababayan kung paano ba mag-recruit itong mga taga-China ng kanilang ginagawang sundalo. Baka mamaya yan mga kababayan, no? Dahil komunistang bansa yan eh. No? Unusual yung pamamalakad ng kanilang gobyerno. Baka mamaya dyan mga kapatid, no? Kahit minor de edad, nire-recruit na nila, no, para maging member ng kanilang PLA or yung tinatawag nilang People's Liberation Army ng bansang China. 'Di ba? Baka mamaya niyan kahit 6 na taon ka pa lang o 7 taon ka pa lang, pwede ka nang nire-recruit ka na nila para maging parte ng kanilang People's Liberation Army. Hindi natin alam mga kapatid, no? Kung dito nga sa bansang Pilipinas yung mga NPA nga lang nagre-recruit ka ng 7 taon Ultimo mga grade 1 mga kababayan, nire-recruit ng New People's Army na yan no? Sa bansang China pa kaya, na isang kilalang komunistang bansa. Malay ba natin na itong mga estudyante na ito, mga reservists pala ito ng People's Liberation Army ng bansang China. Diba? Marami talaga, no, na mga posibilidad, no? Kaya dapat limitahan or tigilan muna natin yung pagpapapasok sa mga Chinese na yan. Hindi pagiging racist yan mga kapatid. Yan po ay isang uri lamang ng pag-iingat, no? Saan ka ba nakakita ng isang bansa na may kinakaharap ka ng problema dyan sa bansa nila, may mga pagbabanta na sila sa bansa mo, tapos tinatanggap mo yung mga tao na galing sa kanilang bansa, no? Tinatanggap mo yung mga galing ng China na kung saan may matinding banta sa ating seguridad. May matinding pagbabanta sa ating bansa. No? Saan ka ba nakakita ng ganun? Sa Amerika nga 'di ba? Bawal kang pumasok doon sa bansang Amerika kung yung bansa mo may pagbabantang ginagawa sa bansang Amerika. Tapos tayo dito, tanggap tayo ng mga inchik galing ng China, no? Under dyan sa sinasabing international school di umano, di ba? Okay lang sana kung galing ng Japan yan galing ng Europe, galing ng Korea, wala tayong mga conflict sa mga bansa na yan pero yan galing ng China yan tapos very unusual yung traffic nila mga kababayan, no? Very unusual po talaga, no? Malaki ang possibility niyan mga kapatid, no, na baka members yan ng mga People's Liberation Army ng bansang China, at baka magising na lang tayo isang araw mga kababayan, no, nakatutok na sa atin yung mga armas ng mga yan, no? Napasok na pala tayo ng bansang China, di ba? Hindi mo talaga maiwasang hindi magduda no? Kasi hindi natin alam kung paano maglaro itong bansang China, at kilala natin sila sa pagiging traidor mga kapatid, no? Kaya dapat itong mga taga Bureau of Immigration, no, magdahan-dahan sila diyan sa pagtanggap ng mga Chinese nationals, no? Kumbaga, magkaroon sana dapat tayo ng ban, no? Total ban muna. Pangsamantalang total ban sa mga Chinese nationals habang hindi pa natatapos itong problema dyan sa may WPS. Dahil itong mga Chinese na ito na pumapasok ngayon sa ating bansa, malaking banta po itong mga kababayan, no, para sa ating seguridad. Ganun lang kasimple yan. Tuloy. Alam naman natin sa ngayon, no, sa kasalukuyan, mainit yung usapin tungkol dyan sa West Philippine Sea. Yun na nga Di ba? Mainit yung usapin natin dyan sa WPS ngayon, tapos tanggap tayo nitong mga inchik na ito. Di ba? Dapat aksyonan agad to ng ating gobyerno habang hindi pa masyadong late. Di ba? Gawa na agad ito ng aksyon ng ating pamahalaan, no? Hindi naman masama na maniguro tayo, no? Yung pagiging sigurista, no, na gusto nating ipairal, hindi masama yan, no? Dahil kung tama itong mga hinihinala ko ngayon na baka member yan ng People's Liberation Army ng bansang China, may malaking yan, may malaking banta na dala sa atin yan. Aantayin pa ba natin na magresulta bago natin aaksyonan? Diba? Dapat ngayon pa lang tuldukan na muna natin
no? Yung pagpapapasok ng mga Chinese na yan, kung okay na, no, nagkasundo na, may mga agreement na tayo between China and Philippines, no, okay. Pero sa ngayon na patuloy pa, no, yung iringan natin diyan, tapos may mga pagbabanta pa, no? May mga kasamang pagbabanta pa itong mga binibitawang statement ng bansang China. Dapat putulin muna natin, magkaroon muna tayo ng ban, no? Nang matigil na itong pagdududa ng taong bayan diyan. Na kung saan itong mga Chinese Coast Guards ay binubuli yung ating mga mangingisda na taga diyan, Cagayan Valley, o hindi kaya taga Isabela, o hindi kaya diyan taga Zambales, no? So, iyan tanong ng marami na ating mga kababayan at tanong din ng ating mga policy makers. Teka nga, bakit nga ganyan karami yan at bakit nandirito sila? So, yun ang ating malaking tanong dyan. Okay. Kasi Alam niyo mga kapatid, no? Ang ako lang sa analyzation ko lang mga babayan, no? Malaki ang duda ko diyan mga kapatid. Dahil nga hindi natin alam kung paano nga ba sila mag-recruit ng kanilang mga ginagawang army doon sa kanilang bansa no? May doubt ako mga kapatid na baka nga itong mga estudyante na ito, bukod sa pagiging espiya, baka nga member ito ng People's Liberation Army ng bansang China, no? Tapos undercover lang nila yung pagiging estudyante. Tayo naman tinatanggap natin dahil nga akala natin mga turista, mga estudyante, di ba? Hindi natin alam, maskara lang pala nila yan, no? Nahulog tayo sa patibong ng bansang China, di ba? Itong mga international school na ito, nung isang international school dyan sa may Tuguegarao, ang iniisip ng mga yan, yung kanila lang namang mga negosyo, no, na kikita sila ng malaki. Kumbaga, pinapainan tayo ngayon ng bansang China mga kapatid, no? Malaki ang possibility na pinapainan lang tayo ng bansang China ng malaking pera para kumagat tayo dahil alam ng bansang China mukhang pera tayo no? Kaya dyan tayo dinaan ng bansang China ngayon para makapasok sila dito nang walang kahirap-hirap sa loob ng ating bansa. Kasi nga, meron na silang connection dito sa loob Meron na silang mga kababayan dito Di ba? Yan talaga, hindi mawala sa isip ko yan Kasi nga, kung ang NPA nga dito sa Pilipinas itong New People's Army natin dito nakilalang komunista Di ba? Nagre-recruit nga ng 7 years old ito pa kayang bansang China. 'Di ba? Baka mamaya niyan, no? Kasi nga 'di ba, alam naman natin na may taggutom diyan sa bansang China ngayon dahil bagsak yung ekonomiya nila. Baka mamaya diyan mga kapatid, para makasurvive yung ibang mga kababayan nila, no? Pumapasok na lang sa pagiging reservist or pagiging part ng Liberation Army nila. No? Sa yung tinatawag ng People's Liberation Army para magkaroon ng maayos na sahod. Hindi natin alam. Marami yung mga possibility mga kababayan. Kaya tayo, wag natin tingnan agad yung dalang pera nitong mga inchik na ito dahil baka mamaya niyan, front lang nila yan. Pero ang totoo, meron pala talaga silang pakay dito sa loob ng ating bansa. Tuloy natin. Kong Ace, kahapon kausap namin si Governor Mamba at he was disputing the figures. Sabi niya exaggerated yung sinabing 4,000 mahigit na mga estudyante na naka-enroll sa Cagayan. Ang binigay po niyang numero is only 400 plus. And in one university, yung St. Paul University, which enjoys parang an exchange program. And according to Chairman Popoy de Vera, autonomous since 2022 ito. So, but having said that, what bothers me is what you said na nakakakuha sila ng mga lehitimong mga papeles. May birth certificate, may mga driver's license, meron silang mga kung ano pa yung mga hawak nila, passport. So, at saka firearms license. A firearms license. May firearms license. Okay. So, kasi nga mga kapatid, di ba? Nung nakaraan, meron tayong kinontent dito na isang Chinese doon sa may Taguig, no? How come na ang isang Chinese, no, isang Chinese national, merong mga kagamitang, meron siyang mga armas na tinatago sa kanyang apartment. Paano nangyari 'yon? 'Di ba? Kasi nga pagka ibang lahi ka, no, mahigpit na pinagbabawal yung pagkakaroon mo ng mga ganyang bagay sa iyong tinitirahan.
or bawal ka talagang magtago ng mga ganyang bagay sa iyong tinitirahan. Pero yun mga kababayan, ang daming nakuha sa kanya doon, di ba? Sinong nakapanood nun? Di ba? Ang daming nakuhang mga kagamitan, mga armas doon sa kanyang apartment. At take note guys ha, di ba? Kung napanood nyo talaga yung pinakabalita nun, yung muka ng Chinese na yun, sobrang bata pa mga kapatid. No? Payat na bata lang yun. Mga teenager pa lang yata yun. Hindi ako nagkakamali. Di ba? So dapat talaga dito mga kababayan, maging maingat ang ating ahensya, especially dyan sa ating Bureau of Immigration. Maging maingat sila dahil yung kapalpakan nila, maaaring ikakapahamak yan ng ating mga kababayan. Di ba? Baka mamaya dyan, nagpapasuhol lang din sila. Hindi natin alam mga kapatid. Di ba? Magtataka ka eh. Sabi ng gobernador, exaggerated di umano yung numbers na binanggit sa media na 4,000, 400 lang daw yung nandun sa Tugigaraw. Sige, sabihin natin 400. Pagbigyan natin si gobernador. Pero anong sabi ng Bureau of Immigration nung nakaraan? 1,500 yung binigyan nila ng student visa. So kung 400 lang yung nandyan sa Tugigaraw ngayon mga kapatid, nasaan na po yung 1,100 na binigyan nila ng student visa? Saan napunta yung mga estudyante na yon? Kasi ayon doon sa balita mga kababayan, is 1,500 lang daw yung binigyan nila, hindi daw 4,000. Sige, sabihin natin na mali yung unang balita na 4,000 yung mga estudyante. At 400 lang yung nandyan ngayon talaga sa Tugigaraw. Sa 1,500, meron pang 1,100 na missing. Asa na yung mga estudyante na yon? Yan ang tanong dyan mga kapatid. Dahil baka mamaya niyan, yung mga estudyante na yon na binigyan nila ng student visa, baka nandun din malapit sa ibang EDCA sites natin. Diba? At nagmamanman sila. Hindi natin alam, mga kababayan. Dapat maliquidate ng maayos yan. Tama ba yung term ko? Dapat, dapat maliquidate yan. Kung ilang mga estudyante yung nandyan, at saan yung iba. Dapat ipaliwanag sa atin yan. Dahil baka nga mamaya mga kapatid, yung mga estudyante na yan, members pala ng People's Liberation Army yan ng bansang China. Dahil hindi nga natin alam kung tagi-ilang taon yung nire-recruit nila dun Or baka mamaya dyan, mga reservists yan ng kanilang bansa. Diba? Kung tayo nga dito, gusto natin ibalik yung ROTC para mas mabilis para mas mabilis dumami yung ating mga reservists dahil meron na silang mga military training 'di ba? Baka nga ganun din yung sa bansang China. Reservists din yan ng bansang China at ginagamit lang silang front nitong bansang China. Tayo naman, kumakagat tayo dahil may pera. Mukhang pera talagang Pinoy. 'Di ba? Yan na lang, Sabihin nating 400 lang yan nandyan. 1,500 yung binigyan ng student visa Asa na yung 1,100 ngayon? Bakit parang hindi natin nababalitaan? Dalawa lang yan. Nakakalat ngayon yun doon sa ibang nating EDCA sites o dinideny lang ni Governor? Diba? Dinideny lang ni Governor para hindi siya maputukan. Hindi siya paghinalaan na merong mga hukos-pukos na nangyayari dyan sa kanyang nasasakupan. Diba? Ganun lang yun Yan ang dapat talaga natin malaman mga kababayan. Tuloy. So kung itong mga natuklasan mo, ito ba naumpisa na po ang pag-iimbestiga dito sa ating mga ahensya para for them to be able to be accountable? Bakit po nakakabigay po sila ng mga ganitong dokumento dito sa ating mga Chinese visitors or tourists? Yes, so totoo yan, kasi alam naman natin at hindi lingid sa kaalaman ng ating mga ahensya na meron talagang mafia o ika nga sindikato na ang kanilang trabaho ay gumagawa ho ng mga peking dokumento at ito'y binibigay sa mga Chinese nationals, Diba? Siguro for a sum of money or for a
consideration of an amount of money, kaya siguro namamayagpag itong mga ganitong klaseng sindikato. Ang nakakatakot dito, dahil nga sila ay considered to be Filipino citizens, dahil nga doon sa kanilang dokumentong hawak, pwede po silang bumili ng lupa. No? Pwede po silang magtayo ng negosyo na hindi natin alam kung legit or illegal yung kanilang negosyo. Actually, Pat and Ali, ayoko naman nung i-generalize, pero sarami ng mga nahuling mga warehouses na kung saan naglalaman ng droga, abay 90% po nito ay pagmamayari ng mga Chinese. Patay. Di ba? Coming from Representative Ace Barbers, no? 90% ng mga nahuli, no, ng mga supplier is Chinese. No? Supplier ng droga, pinagbabawal na gamot. No? Pulburon, 'di ba? Chinese, mga kapatid. Ayon kay Representative Ace Barbers. Ngayon ang tanong, 'di ba? China is a friend ba? Senator Senator Attorney Harry Roque, China is a friend ba? Legit yun, ha? Ulitin natin. Droga, abay 90 na nahuling mga warehouses na kung saan naglalaman ng droga, abay 90% po nito ay pagmamayari ng mga Chinese. Di ba? So paano kaya nasabi ni Attorney Harry Roque itong mga kapatid na China is a friend? At panigurado itong datos na ito, no? Pinagsamang datos ito kasama na yung administrasyon ni PRRD nito dati, mga kapatid. 'Di ba? Kasi noong time na yon talagang namayagpag ang mga inchik dito sa loob ng ating bansa. Ito na yung resulta ngayon noong sinasabi nila na China is a friend. 'Di ba? Ito na yung resulta noong pakikipagkaibigan ni PRRD dati sa bansang China. Ngayon, nung nakaraan kasi, mga kapatid, nung nagko-content pa ako ng patungkol dun sa mga bulto-bultong shabu na pinapasok ng bansang China dito, merong nag-comment sa akin, ang dami nag-comment no, no? Na grabe daw ako makapagbintang sa bansang China. Grabe daw ako makapagbintang sa mga inchik. Ngayon, ano tong sinasabi ni Barbers dito? 90% ng mga bodega na ni-raid, no, related sa shabu, no, sa illegal na pulburon, ay pagmamayari ng bansang ng mga Chinese. Kaya nang sabi ko sa inyo, saan ba galing itong mga illegal na ito? Itong mga illegal na droga na ito. 'Di ba? Galing sa bansang China 'yan. Yan ang impluwensya na binigay ng bansang China sa atin, mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin nila, no, na ginagamit lang daw tayo ng bansang Amerika. Sasabihin nila na ginagawa na daw tayo ngayon tuta ng bansang Amerika. Sinisiraan nila ang bansang Amerika ngayon, mga kababayan. At gusto nila, no, napurihin itong bansang China. 90% ng mga bodega dito sa Pilipinas ni-raid. Sino ang may-ari ng mga bodega na yon na naglalaman ng tuli-tulinadang shabu? Chinese. China is a friend pa rin ba, mga kapatid? Yung mga bobo dyan ng mga vloggers, no, ng mga Duterte vloggers, makinig kayo. China, sabi nyo, kaibigan nyo daw ang China. Ang dami dyan eh. Kung papangalanan ko lang kayo, ang dami siguro. May mga 5 siguro akong vloggers na napakinggan. Yung China daw, hindi daw tayo sinakop ng China dati. No, puro lang daw kalakal ang ginagawa ng China sa atin. Napakabait daw ng bansang China sa atin. Ngayon lang daw yan nagkakaganyan ang bansang China dahil kinakalaban na daw natin dahil mas pinili natin ang bansang Amerika.
O ngayon, 90% ng mga ni-raid na bodega related to drug case, 90% pagmamayari ng Chinese. Oh. Taga saan ba ang mga Chinese? Taga Japan? Oh. 'Di ba? Nasabi ko na sa inyo ang dala ng China dito sa bansang Pilipinas, puro hindi maganda. No, puro hindi maganda. Noong kapanahonan ng PRRD, talagang namayagpag yung negosyong shabu ng bansang China. 'Di ba? Marami yung nahuhuli, pero mas marami yung dumarating ditong shabu. Open na open ang Pilipinas, kaibigan natin ang bansang China Oh. 90%. No, ulitin nga natin. Gusto kong pakinggan Pero sarami ho ng mga nahuling mga warehouses na kung saan naglalaman ng droga, abay 90% ho nito ay pagmamayari ng mga Chinese. Di ba? Tapos, may pasabi-sabi pa sila, grabe daw ako magsalita laban sa mga taga-China. 90% ka ng warehouse na nahuli dito sa Pilipinas related to drug issue is Chinese ang may-ari. Di ba? Kaya totoo yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na noong kapanahunan ni PRRD, no, sa kabila ng drug war niya, bulto-bulto, tuli-tulinadang shabu ang pinapasok ng mga incheck dito sa bansang Pilipinas. Ganun po ang nangyari mga kapatid. At kaya siguro nagwawala itong bansang China ngayon, 'di ba? Dahil syempre, pinakamalaking consumer siguro ng shabu ang bansang Pilipinas. Malaki ang nawawala ngayon sa bansang China mga kababayan. Dahil nga pinapalitan natin ng impluwensya ng Amerikano. China is a friend pa rin ba? Ewan ko ba kung si Roque nakikinig dito. Sa bagay, lahat naman ng sabihin ng mga nakaupong opisyal ngayon para sa kanila, hindi totoo Paninira lang daw Pero 90% sabi dito 90% pagmamayari ng mga Chinese. Tuloy. Itong pagmamayari ng mga Chinese, either hindi na natin ma-determine kung Filipino-Chinese ito o talagang mainland Chinese. Kasi nga, meron na ho silang dokumento. Yung isang inimbestigahan namin sa Mexico, Pampanga, doon po sa resolution na tinail ni Congressman Dong Gonzales, meron ho kaming nakita na isang certain Mr. Willie Ong na apparently Philippine Baka si Doc Willie Ong yun. Hindi, malayo yan. Citizen owning hundreds of hectares of property dyan sa Pampanga, yung pala, hindi Filipino citizen. No? So maraming ganyang Paano pong nangyari yun? Hindi naman po pinapayagan yun ng ating saligang batas. Ang tanong dyan, kailan kaya niya na-acquire yung mga lupa na yan? Dapat sana, no? Diniscuss yan dito no? Diniscuss dito yan ni Representative Ace Barbers, nang magkahiyaan na sana ng tuluyan. Alam niyo mga kapatid, kung na-discuss lang sana dito kung kaninong administrasyon nangyari yan, nako, malaking sampal sa kanila itong mga kababayan. No, pwede talagang isampal sa kanila itong datos, itong balita na ito, ng harap-harapan. 'Di ba? Sana pinangalanan Pero di ko pa naman napanood to Baka mamaya pangalanan pa, no, kung kaninong administrasyon ito nangyari. That is correct. Kaya nga, because of these spurious documents na galing sa sindikato, sila ho ay nagkakaroon ng Filipino passport, Filipino birth certificates, Filipino driver's license, Filipino firearms license, etc. etc. Ito nga ho yung trabaho nung sindikatong yan. Sa mga nabanggit nyo po, malinaw po kung we follow your train of thought. Malinaw po na meron tayong mga parang tinawag nga na mga Filipino enablers, no? Mga Pilipina na pumapayag ni sila yung front nung Chinese national sa titulo ng lupa. For example, sinasabi kung nakababahala talaga yon, kung namimili nga po ng ektaryang mga lupa sa malapit sa EDCA sites po natin, ngayon po yung mga authentic yung mga documents, di ba? So, alam mo, yes, ang punot dulo niyan ay korupsyon. Korupsyon nga po. For the consideration of an amount of money,
gumagawa po sila ng ganitong klaseng ano. Kaya tama rin siguro tawagin silang enablers. O hindi kaya, ako, to put it bluntly, mga traidor po ito sa bayan. Diba? Mga traidor sa bayan. Yung mga pro-China dyan, ano na? Diba? Narinig nyo? Mga traidor sa bayan. Tandaan nyo na mga inchik ang pinag-uusapan dito mga enablers na mga Pinoy. 'Di ba? Mga nagtatanggol sa bansang China, mga nagpapagamit sa bansang China. 'Di ba? Anong tawag sa kanila? Mga traidor. So kung ang malawak. Ito pang, Malawak kasi Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, lahat, pati nga, doon ako nabahala doon sa yung gun license. Gun license. So, ang mga dayuhan po ba ay pinapayagan na magmay-ari ng mga armas? Yes, yung iba po, dahil nga po sila ay Pilipino, pinapakita peking nila. Pilipino, sila yung nakakakuha ng license. Ang nakakabahala dito, di ba, marami na pong reports this past few months, no? Meron nung report na sa isang village dito sa Parañaque. Multinational. Merong mga Chinese looking at mukhang militar na nag-exercise, nagkakalisthenics dyan. At yung iba namang mga bahay na pagmamayari ng Chinese, mainland China man, meron pong nakukuha mga armas, mga tactical vest, tactical helmets, mga bulletproof, etc. At talaga Yan yung nabalita nung nakaraan mga kapatid. Hindi, iba pala to, multinational pala ito. Tagig yung isa Diba? Tagig yun Ito multinational ito sa Parañaque pala. So, malaking ang possibility mga kababayan. Noong na maliban doon sa Tagig, yung nahuli nung nakaraan sa Tagig, marami talagang mga Chinese din talaga dito sa Pilipinas mga kababayan na merong mga ganon din, mga tinatagong armas. No? Parang mukhang mga military nga daw ayon dito sa sinabi ni Representative Ace Barbers. 'Di ba? So ano ang tawag doon? Anong tawag diyan? Anong masasabi natin diyan? 'Di ba? Parang pinasok na rin tayo ng bansang China, mga kapatid, kung ganun. No? Naabuso na talaga tayo ng tuluyan ng bansang China kung ganun. Biruin mo, dayuhan ka lang dito, tapos may mga tinatago kang mga armas. Yan yung resulta sa pakikipagkaibigan natin sa bansang China. Diba? May narinig na ba kayong balita na isang Hapon nagmamay-ari ng mga armas? May mga ganong balita na ba? Isang Koreano nagmamay-ari ng mga armas, napakaraming armas. May nabalita na ba dito na merong bodegang na raid na pagmamay-ari ng mga Amerikano, pagmamay-ari ng Japan, ng mga Hapon, pagmamay-ari ng Koreano, pagmamay-ari ng India na may lamang shabu? Kaninong bodega lang yon? Bodega ng mga inchik. Na taga China. Ganun ang impluwensya ng China sa Pilipinas, mga kababayan. 'Di ba? Kaya tama lang ang desisyon ng ating Pangulo, no? Na i-neutralize, kontrolin ang itong paglaganap ng impluwensya ng mga Chinese, no? Kontrolin ang impluwensya ng China dito sa loob ng ating bansa. No? Kaya lang naman nagwawala yan China ngayon, mga kababayan. Dahil nakikita nila na unti-unti nang namamatay ang impluwensya nila dito sa loob ng ating bansa at nakikitaan nila ng presence ang bansang Amerika dito. Kasi nga nasanay na sila nung kapanahunan ni PRRD, mga kapatid. Malaya sila sa loob ng ating teritoryo. Malaya sila sa ating mga kalupaan. Biruin mo, nagkaroon ng 100 hectares.
na Chinese dito sa loob ng ating bansa. Samantalang ang dami nating mga magsasaka dyan na nagsasuffer, mga kababayan. No? Hirap makakuha ng titulo ng lupa. Tapos itong mga Chinese nagmamay-ari ng 100 hectares na lupain sa loob ng ating bansa. Tapos peke pala ang dokumento. Sa tingin nyo ba, under the Marcos administration nangyari yan? Noong panahon ni Pinoy, impluwensya pa rin ng Amerika yon. Kailan lang ba lumakas ang impluwensya ng China dito sa loob ng bansa natin? Panahon ni PRRD. Hindi lang talaga binanggit dito ni Representative Ace Barbers, mga kapatid, kung kaninong administration yun. Pero alam nyo na kung kaninong administration yun. Dahil nung umupo yan si PRRD, mga kababayan, parang nakalaya sa hawla itong bansang China. Dahil sobrang, alam nyo yun, wala malang kahirap-hirap pumasok ng Pilipinas. Diba? Walang kahirap-hirap ng mga time na yun. Dahil kaibigan di umano natin ang bansang China. Mahaba na naman yung vlog ko. Umabot na naman tayo ng 41 minutes. So. At least alam nyo na ngayon. Tuloy. Iba't ibang uri ng armas, no, na nakikita sa kanila. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay puro mga Chinese. Wala naman nung yatang Hapon o Koreano o Indian na nahuhulihan ng ganito. At, alam niyo, di ko pa napapanood tong balita na to, pero di ba? Parehas kami ng opinion ni Representative Ace Barbers eh. Parehas kami ng opinion eh. Tama naman, walang Hapon, walang Indiano, walang Koreano, 'di ba? Walang walang Amerikano, no? Na may issue dito. Pagdating sa mga illegal na mga kontrabando, mga kapatid, maliban lang sa bansang China. At kahit saang bansa ka, mga kababayan, maging sa Amerika ngayon, mga kapatid, problema po ng Amerika itong paglaganap ng mga illegal na droga doon sa kanilang bansa, no, na galing ng China. Na dinadaan nila, no, dito sa may bandang Mexico. No. Doon pinapalusot ng bansang China yung kanilang mga droga sa may Mexico. At hindi lang iisang bansa ang nagsasuffer sa mga illegal na droga galing ng China, mga kapatid. Marami pa po. Ganun kasalot itong bansang China, mga kababayan. Tapos sasabihin nila, China is a friend. Dito pa nga lang sa atin, 90% ng mga bodega dyan na na-raid related to a drug case, drug issue. Pagmamayari ng Incheck. Taga saan ba ang Incheck? Taga Japan? At nakakabahala dito, Pat and Ali, itong nakakapag-aral kuno dyan sa Tugigaraw or sa Isabela. Unang-una, ano hong visa nitong mga travel documents nito? Ano bang visa binigay sa kanila? Dapat malaman natin yon. Yan nga, mga babayan, sabi kasi ng gobernador ng Tugigaraw, 400 lang. Contradict yan doon sa sinabi ng Bureau of Immigration na may 1,500 silang binigay na student visa dito sa mga sinasabing estudyanteng Chinese. Ang tanong, kung 400 nga lang yung nandyan ngayon sa Tugigaraw, mga kapatid, saan na yung 1,100? Saan napunta yun? Baka mamaya niyan, malaman-laman natin, mga kababayan, no? Nandun din sila sa ibang EDCA sites natin. Di ko lang kasi sure kung ilan yung EDCA sites natin. May 5 ba? Di ko alam. Kasi kalat-kalat yung EDCA sites na yan eh. Ang alam ko lang naman na may EDCA sites dyan sa may Tugigaraw. Kasi nga, pumutok yung balita eh. Doon ko lang nalaman. Pero siguro magre-research tayo. No? Para hindi tayo matulad kay Robin Padilla. Diba? At malaki din talaga ang chance, mga kapatid, na baka yung ibang missing, no? Kasi may 1,100 na nawawala eh. Kasi nga, sabi nung governor 400 lang daw yung nandyan sa kanila eh. Sige, kalimutan na natin yung 4,000. No? For the sake of this argument. No? Pero, kahina-hinala pa rin eh. Kung 400 lang yung nandyan, 1,500 yung binigyan ng student visa eh. Asan yung 1,100? No? Dapat alamin niya nila representative kung saan napunta yun.
Malaking bagay yung mga kababayan. No? Ang linaw doon sa balita. Balikan nyo yung last nating content, no, patungkol dito sa mga estudyante na napunta sa Tugigaraw. Balikan nyo yung last kong content doon. Yung pinaka-latest ko doon. Diba? Meron doon sa balita, sinabi 1,500 yung binigyan nila ng student visa. Taliwas doon sa binalita di umano na 4,000 na estudyante. 1,500 lang daw. Oh. Asa na yung 1,100 doon kung 400 lang yung nandyan ngayon sa Tugigaraw? Diba? Ibig sabihin, hindi lang sa Tugigaraw may mga estudyanteng Chinese. Baka yung ibang EDCA sites natin, nandun na rin sila ngayon. Pero mo, 2 milyon bawat diploma. Malaking kita yon, diba? Yung mga Pinoy, bayaran eh. Bayaran eh. Mukhang pera ang Pinoy, mga kapatid. Yun, totoo yan. Yung nakaraan, may nag-oppose pa sa akin eh. Grabe daw ako magsalita. Mukhang pera daw ang Pinoy. Hindi daw, mukhang pera din daw ako. Okay, kayo, mukhang pera kayo. Ako, hindi ko mukhang pera eh. Pero kailangan ko ng pera. Pero at least ako, may kinikita naman ako eh. Sakto din naman sa pangangailangan ko yung kita ko eh. Sobra pa nga eh. Matutuusin yung kinikita ko dito eh. Sa pag-vlog ko eh. Hindi ko ipagpapalit yung aking yung aking prinsipyo para lang dyan sa para lang dyan sa interest ng ibang lahi. Ito mga vloggers siguro ng mga mga kapatid. Hindi natin alam itong mga vloggers nila PRRD, no? Itong mga Duterte vloggers na ito, mga Munggo vloggers, 'di ba? Hindi natin alam, mga kababayan, kaya ang lalakas ng loob niyan manira sa ating presidente at first lady, no? Baka kasi pinupunduhan din yan sila ng bansang China. No? Para just in case, filean kayo ng kaso o mayroon kayong pangbayad sa abogado nyo. Hindi natin alam, mga kapatid. Di ba? Hindi. Mga pro-China vloggers yan sila eh. Mamaya yan. May mga kontrata pala yan dito sa bansang China. Ilikas na sa Pinoy ng mga trader eh. Di ba? Tingnan nyo na lang, base dyan sa mga content nila, tingnan nyo na lang, mga kababayan. No? Wala silang ibang tema sa kanilang vlog kundi siraan ang administrasyon. That is a form of destabilization na rin, mga kapatid. No. Yung magpakalat ka ng impluwensya mo through social media post or mga contents dyan na ginagawa mo, yung magpakalat ka ng paninira sa gobyerno, no, that is a form of destabilization. No. You are trying to destabilize the current government. Kasi ano bang purpose mo? Bakit mo sinisiraan ang ating gobyerno? No? Yung sabihin nilang demokrasya di umano, may vloggers akong narinig niyan na nagsabi demokrasya daw. Parte daw ng demokrasya yung tuligsain yung gobyerno, pero hindi ganoon ang nangyayari. No? Merong sa eksaktong form, no, ng pag-criticize sa gobyerno. May format na sakto eh. No, dapat may mga legal basis ka, pero sa kanila walang ganon eh. Wala silang kino-consider na legal basis. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, mga kababayan, tamang hinala sila. 'Di ba? At tinitwist nila yung facts doon sa ginagawa ng ating gobyerno. Kagabi nga lang nanood ako ng live ni Derek Freddy Valera eh. Yung sino ba yung vlogger na yon, no? Na nakipag-meeting ang presidente sa Facebook. Kung ano-anong fake news yung pinakalat niya doon. Na kesyo di umano, no, hinahawakan daw sa liig ng ating presidente yung yung Facebook, no, para mawala daw yung kritisismo laban sa Marcos government. Samantalang iba yung pinapaliwanag doon sa video na pinapanood niya. Dinasunog siya kagabi ni Derek Freddy. 'Di ba? Ganun kabobo yung mga vloggers na yan. Binabaliktad nila ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nga, dapat lang talaga, mga kapatid, sitahin nila BBM yan eh, yung mga ganyan eh. Dahil sila yung isa yan sila sa nagiging nagiging galamay, no, nitong mga tao na may interest na sirain ang ating gobyerno. Mga pro-China vloggers, mga Munggo vloggers yan, tawag ko dyan sa kanila, mga kababayan. Mga Munggo vloggers, utak gamunggo.
Kampi ng kampi sila doon sa kabila no. Siyempre, ano nga ba isipin mo? Especially dyan sa mga vloggers na mga babae na halos Bisaya lahat yan. No? And ako, Bisaya din naman ako Cebuano din ako kapatid. No? Laking Negros ako No? Pero hindi ko nakuha yung ganyang mentalidad Yan sila, ganon yan, no? Dahil, ayan lang narating ng utak nila Hindi nila tinitingnan yung realidad. No, doon sila nag-stick sa kanilang tawag nito. Pagiging loyal di umano. No. Kahit mali na, kahit kriminal, pinagtatanggol nila, ginagawa nilang binabaliktad nila yung katotohanan. No, si Kibuloy nga lang, 'di ba? Pinagtatanggol nila. Buti sana kung dito yan unang kinasuhan si Kibuloy panahon pa lang ni Digong may kaso na si Kibuloy doon sa Amerika Ganon nila ginagago yung mga supporters nila. Ganon nila ginagawan tanga yung mga supporters nila. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Kaya mag-ingat kayo dyan mga babayan dahil yan yung mga Pilipino na mga traidor. Talay. Pangalawa, Student visa kasi may programa sa CHEDCONG. Yun ang sinasabi ni Popoy de Vera. Governor Autonomous, Bakahapon. Autonomous Law Exchange Program. natin di ba? Yan bang programang yan nakakatulong sa bayan? Di ba? Magaling to. Yan bang programa na yan? Nakakatulong ba talaga sa bayan yan? O ginagamit yan nitong bansang China ngayon na paraan para mapasok nila ang ating bansa. 'Di ba? And I think mga kapatid, yung programa na yan na sinasabi ni Representative Robert Ace Barbers, parte pa yan doon sa 29 agreements ni Digong. Malawak kasi ang sakop nun Kasi sakop ang education nun No? I-research nyo yun mga kababayan, no? Yung 29 agreements ni PRRD sa bansang China. Meron kasing ganyan na nangyari noon Kasali dito yung dito telecommunication na ba? Nabubulol ako. Yan yung mga pasok doon sa 29 agreements yung telecommunication company ng China, yung dito telecommunication. Tapos yung sa sektor ng edukasyon, isa yan, no? Tapos yung sa infrastructure, meron din yan doon, no? Sa 29 agreements ni PRRD sa bansang China. No. Lahat 'yon, pabor 'yon sa bansang China mga kapatid. Kaya dapat yung dito telecommunication na 'yan, tanggalin na 'yan Dahil sa China 'yan Ganun ka yung China noon. Ganun sila ka-spoiled nung kapanahunan ni PRRD. Tuloy natin, ang haba na talaga 52 minutes. Hindi pa sila dapat kasi for every foreign student na papasok dito sa atin at mag-aaral, meron pong special permit na dapat ini-issue ang CHED. Yon. So, are we saying na lahat po itong mga ito, kung daan man ito o libo man ito, lahat ito may special permit from CHED? Yung 1,500 na yan, may special permit ba from CHED yon? Di talaga mawala sa isip ko yun 1,500 na yung binigyan ng immigration no? Tapos 400 nandiyan sa Tugigaraw, yung 1,100 missing pa. 'Di ba? Lahat ba 'yon nung binigyan? Dapat alam niyo mga babayan, dapat talagang isama sa investigasyon tong Bureau of Immigration natin 'Di ba? Dahil sa kanila nanggaling yung pasaporte ng mga lintik ng mga Chinese na 'yan No, dapat isama 'yan sila pag nag-hearing. At alamin kung bakit nila binigyan yung ganong karami ng estudyante. 1,500 yun sabi doon No. Dapat alamin nila 'yon. Ang tanong, 'yun ba? May mga special permit ba kaya 'yon? No, bago nila binigyan ng bago nila binigyan ng tawag nito, student visa. Dapat isali yan nila Representative Ace Barbers. Okay. Diba? Yun ang tanungin natin kay Chairman De Vera. Ano yung binabanggit nyo? O baka naman hindi niya alam na napapalusutan siya dyan. So kayo is Malam, baka hindi naman sa pinagbibintangan natin mga kapatid, no? Baka naman kasi may kinokomisyon din. 'Di ba? Makang perang Pinoy no? Hindi sa pinagbibintangan natin baka naman kasi yung iba diyan may kinikita din sila, kaya pinapalusot na lang nila. Wala namang ibang importante sa mga Pilipino kundi pera para may maipagmayabang sila 'Di ba? Ganon ang nature ng Pilipino mga kapatid. No, ganon ang nature ng Pilipino.
And para pala doon sa mga nagsasabi, no, patungkol dito sa issue na to ng mga estudyante na ito. Alam niyo mga kababayan, no, pag sa kolehiyo na yung halimbawa ng mga college student na po, hindi na kasi sangay ni Sara Duterte yan eh. Kasi ang sakop lang ni Duterte mga kapatid ni BP Sara is Department of Education. Pag mga kolehiyo na sa CHED na yan, Commission on Higher Education na po ang may hawak dyan. Hindi ko lang alam kung pati yung grade 11 at saka grade 12 kung sakop na rin ng Commission on Higher Education yan. Hindi lang ako sure. Basta ang alam ko ang DepEd, kung sa dating curriculum yan, no, 1 to 6, no, grade 1 to 6. Yun lang po yung hawak. Pero pagdating dito sa grade 11 at 12, di ako sure kung kuan ba yan. Sa Department of Education pa ba yan o sa CHED na. Diba? Dahil vocational course na yan eh. And pag vocational course kasi mga kapatid, pagkakaalam ko dyan is under na yan ng Commission on Higher Education yata eh. No? Parang yun yung kuan. Totoo dyan. Anyway, tuloy muna natin to. Get Papi, anong medium of instruction? Do they speak speak English? English. Do they Hindi nga speak daw eh. Tagalog? Do they Oo. speak iba na? Wala nga, hindi nga pumapasok nga daw. Yun nga, Nakakakuha lang. diba, merong No appearance eh. No? Basta gawan mo lang sila ng diploma, may 2 million pesos ka na. Sana all. information na hindi naman pumapasok yan. Yeah. Oh. At And yet- hindi nga maka-utter ng even English word. straight English sentence. No? Oo. Kaya nga, balikan natin yung CHED. Oo. Magtataka ka rin talaga mga kapatid, ano? How come na ang isang Chinese na know-how pagdating sa pagsasalita ng English, no? Nagkakaroon ng nagkakaroon sila ng diploma, nagkakaroon sila ng degree dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Paano nangyari 'yon? International school, expected mo na yan na ang primary ang pinaka main, no, na gagamiting lengguwahe diyan is English dahil English kasi is international language siya eh. International language siya. Nabubulol ako. 'Di ba? Tapos itong Chinese na ito, walang kaalam-alam sa pagsasalita ng English. Baka nga hindi pa marunong magbasa ng English eh. So how come nagkaroon ka ng isang diploma or di kaya nagkaroon ka ng masteral kuan mo diyan, no? Masteral MA mo diyan, masteral degree mo diyan. Na know-how ka pagdating sa pag-i-English. Oh. Paano nangyari yung ganun? Ibig sabihin, may hocus-pocus dyan. Ang ibig sabihin nun, nagkakabayaran dyan. Kung kaya't dinidepensahan nila yung mga Chinese student dyan ngayon sa 2 gig araw. Pasabi-sabi pa sila, racism daw yan, no? Racism pa, oh. Ayun, klaro na mga kababayan. No? Magaling to si Ace Barbers. No? Pero isa lang ang complaint ko dito kay Representative Ace Barbers mga kapatid eh. Dahil siya din kasi yung nangako dati na iimbestigahan yung 36 na Chinese, no, na Navy. No? Navy ba? Coast Guard, no? Yung 36 na naging part ng ating Coast Guard. 'Di ba? Wala pa namang nangyayari doon eh. Baka walang mangyari din dito, patay. 'Di ba? Pero sana, no, mag-initiate na sila ng investigasyon, pagsabay-sabayin na nila pati yung 36 na Chinese na 'yon. 'Di ba? Napakalaking bagay nung kasi mga kababayan. Nakasalalay kasi dito sa itong mga issue na to, no. Dito mo talaga makikita na nakasalalay dito ang ating national security. 'Di ba? Magugulat na lang tayo mamaya-maya diyan, bigla na sumabog yung mga bomba nila dito. Nako, kawawa talaga tayo. Madamay tayo sa kapabayaan ng ating ibang mga kababayan diyan na nakaupo sa mga ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Ano yan? So, Wag niyong itago yan doon sa sinasabi niyong independent na university na yan. But still, you have to regulate that. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng, ang ibig mo mong sabihin, dahil independent yan, pinayagan nyo. Kunyari, 2,000 estudyante yung pumasok dyan. Nagpapanggap na estudyante. Yung pala, military. Yeah. At, di ba? 2,000 estudyante. No? Yun pala, members pala ng People's Liberation Army ng bansang ng bansang China. Oh, natuis tayong lahat dito. Oh, na-intonsis tayong lahat. Nailagay tayo sa intonsis. Dahil lang sa pera ng China.
Dahil lang doon sa binayad sa kanila dyan. Nadamay tayo sa mga katarantaduhan nila. Ito, dapat pag napatunayan to na merong anomalya dyan, mga kapatid, ipasara na yung school na yan. Ipasara na yung school na yan. Pwede naman silang mag-aral doon sa amin. Kasi doon sa amin, mga babae, meron ding international school doon sa Silliman University sa Negros Oriental. Pero di lang ako sure kung may EDCA din doon. Pero parang wala yata, mga kapatid. Pwede naman doon. Mas maganda pa nga. Kilala nga yung international school namin doon eh. Yan dyan sa may Tugigaraw. Ano ba yan? Kilala ba yung school na yan? Magtataka ka talaga kung saan may EDCA, nandun sila. At saka yung missing mga kababayan na 1,100, dapat imbestigahan din nila yun. Missing yun eh. 1,500 yung binigyan ng student visa, 400 lang yung nandyan ngayon. Yan lang yung pinag-uusapan ngayon. Diba? Yung 1,100 doon, saan napunta yun? Yung mga Chinese na yun, saan sila nagsipuntahan? Dapat ma-take up din yan sa kanilang investigasyon. Para mabigyan ng linaw yan. Inaalam na anong terrain, anong armas ng Pilipino, o saan pwede mag-landing ang kung in the event na umatake sila. Dyan, diba? These are all basic information na Tama! Yan yun. Isa yan sa malaking posible. Isa yan sa posibleng dahilan, mga kababayan, kung bakit nandito yung mga yan. At isa pa, hindi natin alam. Baka may mga expert, bomber expert sila dyan. Diba? Pasimple-simple lang pumasok dito, tapos nangungulekta na pala ng mga kakailanganin niya doon sa gagawin niyang bomba. Baka magulat na lang tayo, mga kapatid. Uupa-upa sila ng bahay. Uupa-upa sila ng mga apartment. Tapos yung pala, may ginagawa pala silang napakalaking doon. Parang nuclear na bomba doon sa kanilang apartment. Tapos biglang iwanan yung apartment nila. Isiset lang nila ng 3 araw bago sumabog. Boom! Anong nangyari sa Pilipinas? Diba? Yung mga ganyang bagay, mga kababayan, na parang imposible, pero posible yan pag sa ganitong sitwasyon. Sabi ko sa inyo, madadamay tayo sa kapabayaan nitong ibang mga kababayan natin na nakaupo dyan sa mga ahensya ng gobyerno. Madadamay tayo. Kaya pag napatunayan niya na merong mali dyan, ikulong talaga. Wag na yung... Hindi ako pabor dyan sa mga kinukulong-kulong lang sa ilalim ng Senado, sa Kongreso. Gusto kong marinig dyan, mga kapatid, kinulong sa Muntinlupa. Doon ko gustong marinig yan na kinukulong. Diba? Yung sentensyado ng 50 years, 30 years, yun. Or lifetime, yun yung mga gusto kong marinig na hindi ako kumbinsido yun sa mga senado lang ikukulong. Gusto ko galing sa Supreme Court mismo yung decision eh. Naging traidor kayo sa bansa, naging taksil kayo, makukulong kayo ng lifetime at walang pardon. Yun yung gusto kong marinig dyan. Diba? Nang matikman nila kung ano yung kapalit doon sa milyon-milyon na pinalamon sa kanila ng bansang China. Yun yung maganda sana, mga kababayan. Dapat pinangangalagaan, pinoprotektahan. Okay. Huwag nilang itago yan sa kung ano-anong sinasabi nilang regulasyon. So yun na, mga kapatid, hindi ko napapahabain tong ending ko dahil 1 oras sa tong vlog ko, mga kababayan. Anyway guys, siguro may natutunan kayo and pasensya na kayo sa mga bloopers ko dito dahil uncut ito, hindi ko na i-edit to, mga kapatid, dire-diretso na po ito. Kasi pag in-edit ko pa to, baka abutin pa ako ng 2 oras sa pag-i-edit nito, mga kababayan, sa pagtanggal ng mga cut-cut dyan. Sobrang haba kasi 1 oras to eh. So pag in-edit ko pa to, tatagal talaga ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Adios.